Kung may pananampalataya ka, patunayan mo na. Pag-araw ng linggo, uunahin mo ang Diyos. Mga kabataan, may faith na ba kayo? Praise the Lord! Pag-araw ng linggo, sapagkat Monday to Saturday, nasa school kayo, ang linggo talaga, yaan ang araw ng pakikipagtipan natin sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Huwag na huwag ng kalilimutan. Pinakamahalaga yan. Magbigay sulit kayo pag-araw ng linggo. Dalhin ang mga kasalanang nagawa sa harapan ng Diyos. Unahin, hihingi ng tawad. Bago pa pumunta, humingi na ng tawad. Para pagdating dito, maluwag na ang kalooban. At tatanggapin ang salita ng Diyos na hindi kayo mag-aalinlangan. Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Ang kailangan lamang galing sa puso ang paghingi ng kapatawaran. Praise the Lord! Amen! May mga kasalanan hindi natin gustong gawin. May mga kasalanan gawa ng ating kapwa. Naiintindihan nyo? At may mga kasalanan ikaw talaga ang gumawa. Walang rason. Basta kasalanan. Walang porke. Walang dahilan. Wala. Nasasabihin mo, kasi po ganito, kailangan ko ng pamasahe, kaya nangupit ako. Kailangan ko ng extra, kasi nagugutom ako, walang dahilan. Humingi ka. Bigay mo ang damdamin mo sa taong kausap mo. Sasabihin ko sa inyo, dalaga ako pa noon, pangamatay na ng father ko, parang 22, 21, gano'n, 22. So, yung aking sumunod na kapatid, 19 years old, 18. Kasi 3 years ang aming agwat. So, sa pamimili, yan, sige. Ingatan ninyo yung kapag kayo nagbayad, hindi nyo babanggitin, ang pera ko po, nagbayad na ako. Something ganon. Nagbayad na ako ha. 100 yung pera ko. I-remind mo yung tao. Diba? Nangyari sa akin ito. Nagbayad na ako. Binigyan na sa akin yung item. Mini ako na resibo. Ngayon, bago iabot sa akin yung resibo, hiningi ulit yung bayad sa akin. Opo, nagulat ako. Sabi ko, ate, nagbayad na ako. Sabi niya, wala pa. 100 po yung binigay ko. Eh, syempre, napakamakulay ko pa nun eh. Sobra yung po ko talaga nun. Bata pa ako nun, syempre. Kayo na yung mapupo sa akin ngayon, di ba? So, ate, nagbayad na po ako. 100 yung ibinigay ko. Eh, meron siyang tilanta. Wala pa. Sabi niya. Sabi ko, teka po, ate. Sabi ko, from the bottom of my heart, kinapa ko pa yung dibdib ko. May action pa kami, no? Ate, ganito po yung nangyari. Ikukwento ko sa inyo. Sabi ko, nagbayad ako ng 100, ibinigay niyo sa akin, t-shirt. 65, ha? Tanda ko yan. Ha? Hindi, nilagay niyo po yung 100 yan sa bulsa niyo, sa dilanta. Hindi, humingi na nga po ako ng resibo. Kasi nga nagbayad na po ako. Ang kailangan ko na lang ay sukli, wala pa akong sukli. Napahinto siya. Pero ininsist niya sa akin, hindi pa ako nagbayad. Pero yung puso ko, nagpapasaklolo ako. Kanino? Sa Diyos ko. Praise the Lord! Amen! Wala sa akin, ang kapatid ko, kinakabahan na nga eh. Lumapit. Sabi niya, naalala ko na, sabi niya. Biglang may lumapit na lalaki. Kasamahan niya. Pinagalitan siya, tama ka, gumano sa kanya. Meaning, bakit umamin siya? Diba? Wala kasi akong magagawa kung sabihin niya na wala pa akong ibinabayad. Ang mangyayari niya, kukunin niya pabalik yung binigay niya sa akin. Kasi paninindigan niya na wala pa nga akong bayad. Talo ako. Tama? Kaya ulitin ko sa inyo mga anak, maging matalino kayo palagi. Ha? So, noong nangyari na sinuklian na ako, grabe, masaya, ng puso ko na nangyari yung katotohanan. Hindi dahil sa yung pera lang ang pinag-usapan, kundi
hindi nagkasala yung tao sa kung ano man ang plano niya. Amen? Praise the Lord. Amen. Wala ako nun. Probinsyana, ika nga. Sabi ng kapatid ko, ate, kanina pa ako nininervyos. Gusto na kitang hilahin at umalis na tayo. Pero sa takot niya, wala siyang nasabi. Nakinig na lang siya. Kaya simula nung naging araw sa akin yun, hanggang ngayon dala-dala ko, na kapag namimili ako, lalo na kung 500 o 1,000, titingnan ko yung pera, isingit ko saan ba. Kasi meron din pwede sabihin walang sukli, ibalik sa'yo peke. Tama? Mag-iingat tayo. Aral sa akin, napakalaki ng aral ngayon kapag namimili ako. Inuulit ko, ate, bayad na ako ha. 500 ang binayad ko. Tingnan niyo kumain kayo sa mga ano. At magbayad kayo sa mga gaganda mga pamilihan. Hindi sa mga wet market, supermarket, something like that. And dun sa mga kainan, no, kung anong kainan niya. I received 500 na, I received 1,000 na, di ba? Pinare-remind ka sa'yo. Di ba? Kasi baka mamaya sabihin mo, 1,000 ay 500 lang iniabot mo. Tama? O, may natutunan kayo ngayon. Praise the Lord. Last time pa nga eh. Nagbayad ako, sobrang gutom yata yun, hindi ko nakuha yung sukli. Habang kumakain kami, hindi kasama ko one time. Yung mga anak ko dito. Ha? Wow! Asa na sukli? Eh, bilang ko ang pera ko, mga anak ganyan. Maging mabuting katiwala tayo. Kahit 100 pesos yan, at ang sukli, 40 pesos, 30 pesos, or 10 pesos, mahalaga yan. So talaga ang Holy Spirit gumagalaw. May sukli akong 40. Teka, walang 40. Sinay ko na yung mga bulsa. Kasi walay. Wala talaga. Pero bago ko pumunta sa cashier, inisip ko, di kaya na lang yan. Sabi ko, pwede naman hindi ko na lang puntahan, 40 pesos. Pero hindi eh. Bumalik ako, iyon pala, kukuntahin pa ng kera. Yung pera. Sabi ko kasi, Miss, sabi ko, hindi ako nasuklian. Pero kung unang loob ko talagang wala yung pera. Wala. So sinabi niya sa supervisor, yun, binilang niya yung pera. Pagkabilang niya, hindi naman sinabi kung kulang o hindi, ibinalik sa akin yung 40 pesos. That is good or not? Praise the Lord. Amen. Maging tayo, mga anak. Karunungan ang tinanggap natin mula sa Diyos, hindi karunungan para tayo ay maisahan. Hindi para tayo ay maging walang kabuluhan. Tayo tumanggap ng karunungan mula sa Diyos para maging makabuluhan tayo para sa iba. Hello? Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi ganito yan. Ako nakalimot na sa sukli. Nakalimot din yung kahera. Alin doon? Naalala niya. Di ba? Kaya sa lahat ng ginagawa natin, yun na. Papasok tayo sa pananampalatayang walang gawa. Pananampalataya, alin ang gusto nyo? May pananampalatayang walang gawa? O may gawa na may pananampalataya? Kaya ang paggawa, unahin ang pananampalataya kasi hindi ka maliligtas kung gawa lamang. Hindi ka maliligtas kung puro donasyon lamang sa mga bahay-ampunan na ginagawa mo. Donasyon sapagkat may pera ka. Okay? Faith. Maraming ibig sabihin ng faith. Hindi dahil nagbigay ka, may pera ka. Hindi dahil sa may pera ka, nagbigay ka. Doon sa bayan-punan, paano yung mga nasa gilid-gilid sa lansangan na dinadaan-daanan mo? Sa bayan-punan kasi may isang pasasalamat na ibabalik sa'yo. Tama? Pero doon sa mga lansangan, wala nang gimik-gimik yan. Tanggap na lang ng tanggap yan. Pero meron pa rin malinaw ang isip na nagpapasalamat. Praise the Lord. Amen. Kapag sinabi ng Diyos na lang, kailangan kita makita pag-araw ng linggo. Yes, Lord, ang sagot. May pasok po ako, hindi ba alam ng Diyos na may pasok ka? Pero test nga yun sa'yo eh. Diba? Kagaya ni Mark. Mark ba? Si Mark nakarinig na tinig twice.
wives na? Ha? Bakit siya nandito? Gusto niya makita ko ano ang meron dito sa loob ng church. Kasi narinig niya yung sinig doon sa eskwelahan, malapit sa school niya. No? Doon niya narinig ang tinig. Bakit si Grace? Hindi naman narinig ang tinig. Ang ingay-ingay pa nga sa isipan. Maganda ang kanyang location sapagkat nasa loob siya. Face to face, narinig niya yung tinig. Pagkatapos makarating kayo dito ngayon, doon sa mga bago, huwag na mangintayin nyo na inimbitahan ulit kayo. Ha? Pagpapakilala na kapag inimbitahan ka pa, muli, ibig sabihin tulog ka pa. Kung gising ka na, ikaw na magsabi, I'll join you. Amen? Praise the Lord. Amen. Diba? Kapag inimbitahan ka sa isang party, ano sasagot mo? Yes, sure. I'll be there. Ang sarap, di ba? Ang pakinggan. Ang acceptance sa invitation. Pero sa gawain ng Diyos, pag-iisipan ko, ang layo kasi. Ha? Pagod. Teka, ang invitasyon ay invitasyon galing sa Diyos. May tagahatid lamang ng invitation. Kayo, yung mga nauna na dito. Kayo ang tagahatid ng invitasyon. Tama? Praise the Lord. Amen. So doon sa mga may pananampalataya na gumagawa na, palaguin nyo, panalinin nyo pa yung gawa nyo. Ha? Kapag may project ka na ginagawa sa school, hindi nga okay yung, okay na yan? Okay na yan? Hindi mo sulit yung okay lang. Ha? Hindi salita ng mga anak ng Diyos yung okay lang. Okay na yan? Tama na yan? Okay na yan? Ano ang dapat na sagot? Okay na okay! Ah, pagsasagot kayo sa tanong, kumusta ka? Okay na okay. Huwag yung okay lang. Nasabi lang na okay. Nasabi lang na mabuti. Okay lang. Pag-explain kayo okay, mabuti, mabuti. Maayos at mabuti kasama si Jesus. Praise the Lord. Amen. Kahit kung sabihin na may problema ka, maayos at mabuti pa rin kasama ko ang Diyos. Maayos ako at mabuti kasama ko ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kung ka nga, maayos at mabuti kasama ko ang Diyos. Mabuti ka pa. Ano sasabihin ng kausap mo? Mabuti ka pa. Kapag sumagot ka na okay lang, di naman sasabihin ng kausap mo na okay ka lang. Tanong na yun, di ba? Kaya kung ang isasagot mo mabuti, ano sasabihin ng kausap mo? Mabuti ka pa.